ng bahay natin. Sila yung nag-order. Pero alam ko may in-order tayo niya para sa project na. Pakatan to. Eh, dito sa loob? Bali dito na in-assemble yan. Sa baba ginawa. Oh, yun. Tayong isang bisita rito. Ayun si Master Batangan. Magandang araw. Magandang araw. Love you. Bahay niya. Kapalak doon sa pay. Okay lang. May metro ka naman. Okay. Bukas. Bukas na maklasin. Mga Karaos, good morning po. Yan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, bali araw po ng Sabado ngayon. Yan, project update tayo rito sa ating mga ongoing project. Tapos nandito nga po pala ako sa bubong, dito sa may bodega. Yan, dito tayo. Meron kasi tayong napansin dito na mali kahapon. So umakyat ako dito, dinouble check ko yung waterproofing kung okay pa. Kasi lagi ko nababanggit sa vlog na kailangan nagme-maintenance din tayo ng mga bubong. Importante yan. Hindi porket bago yung mga nakalagay, pababayaan na po natin. O di kaya dahil bagong renovate, pababayaan na po natin. So may napansin ako rito na i-share ko sa inyo ngayon. Tapos mamaya magbibigay din tayo ng update sa ating mga ongoing project sa Phase 3, Phase 5 at saka sa Phase 4. Ito mga Karaos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Sabado. Enjoy watching po. Tara! Ayan, bali medyo sinipag ako kahapon. Nag-apply ako ng sealant dito. Ang nagagamit na bubong dito umaabot po ng apat na 4 feet. So isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos magkabila, flashing na lang yan. So sa row house to, itong tinatapakan natin ay umaabot ng 22 square meter. Yan, kapag turn over sa inyo yan, ganyan. Tapos wala pang harapan, wala pang likod, 22 square meter. Bali 4 meter by 5.5 meter. Yan, i-multiply nyo lang yan, 22 square meter kakalabasan. Okay, ito yung isi-share ko sa inyo. Yan, bali ito, mali yung installation nito. Yan, kasi kapag ginawa naman po to ng mga unang gumawa nitong mga unit, pakyawan po to. So ibig sabihin, nandyan yung mabilisang gawa. Yan, tapos malaki yung ibabayad sa kanila, kontrata, pero mabilisan yung gawa. So kailangan bilisan nila yung gawa para yung kontrata makuha nila, may tira pa. Hindi compare sa arawan. Kapag arawan ay hindi naman po kailangan mabilisan yung trabaho, importante doon yung pulido. Yan, bali ito, papansin ko, ito yung dulo ng yero. Dapat ito yung nasa ilalim. Ayan, may ano kasi to may tendency na pwedeng mabulok yung pinagpatungan nito. Yan sa ilalim. Ayan, kasi lalong lalo na yung mga bubong dito, hindi naman po siya talaga nakaslope. Yan, hindi po siya naka 45 degree angle. Yan, bali tingnan nyo, halos pantay lang. Bali nakaslope lang siya ng konti or nakaklibi ng konti. Ayun ang problema. Pwedeng sa tuwing umuulan, namamahay yung tubig dito, nag-i-stack. Kaya pwedeng kalawangin kagad. So yung ilalim niyan, hindi naman po natin mapipinturahan, hindi naman natin mapapasukan ng primer tsaka ng pintura. Ayan, Ayan. Maganda sana, ito yung nakapailalim. Tapos yung pinakadulo ng yero na walang ganito, yung wala ng overlap na ganito, yan sana yung nakapaibabaw. Tapos syempre ang purpose din ito, syempre para maging matibay yung dugtungan ng yero. So yung joint lock nila matibay kasi dapat ito nasa ilalim to. Yan, kaya ang ginawa ko ganito. Nilagyan ko ng sealant. Yan, nilagyan ko ng sealant. Simula doon, magastos nga lang hanggang dulo. So lahat yan, kapag sinipag ako, aayusin ko pa. Kagaya nito, nilagyan ko na rin to. Yan, ito napinturahan ko kahapon. Yan, pininturahan ko na ng roof guard. Ito na lang isa, yung mahabang span na yan, papunta doon. Ang hindi pa, ayan, ito, sample. Ayan, so kung ano po sana, kung nasa ilalim sana to, hindi na tayo gagastos pa. Hindi na ako gagastos nitong sealant at saka hindi na ako magwa-waterproofing. So iwa-waterproofing natin to gamit itong Boysen roof guard.
para naman po yung sealant natin ay double protection. Yan. Yan, para double protection siya. Yan. Diba? Bali, ang oras nga po pala natin ngayon mga karaos ay sa 6:30 ng umaga. Ganito po mas magandang magpintura. Ganito kaaga. Yung hindi pa po sobrang init. Para yung mga pintura naman po natin, lalo na yung quick dry enamel, ay hindi naman po nabibigla sa pagkatuyo. Kumbaga matutuyo siya ng dahan-dahan, kaya ang resulta maganda. Ito rin yung roof guard. Pero syempre sa trabaho, wala tayong pinipiling oras. Kung kailan po yung dapat nating oras ng pagtatrabaho, doon natin siya kailangan i-apply. Pero since bahay ko naman to, kaya inagahan ko na. Yan, para mamaya tatrabaho na lang tayo. At itong ginagawa nating bubong dito sa bahay, safe na siya, di ba? Ito nga po palang bahay ko, naasikaso ko palagi. Pero paano na lang kapag may edad na tayo, hindi natin sigurado kung makakakit pa tayo rito. Di ba? Yan, mga lahat yan. Ito rin, sinilan ko na rin yan. Yan, gawin nyo to sa mga bubong nyo. Kahit hindi naman po araw-araw, mabigyan nyo lang ng oras. Napaka-importante po yun. Yung mga bubong natin, kahit papaano, nabibigyan natin ng oras. Para pagka umulan, bumagyo, diba? Less worry ka. Hindi kagaya ng iba, pag umulan, bumagyo, doon pa lang sila maghahabol. Ganyan lang po mag-maintenance ng bubong. Tsaka sa mga nakakapanood ng vlog ko, malaking tulong din po tong video natin na nabibigyan kayo ng idea, diba? Yan, basta may maramdaman po kayo sa bubong nyo, akyatin nyo kagad. Huwag nyo nang palalain. Kasi kapag lumalayan, pag kinalawang, talagang palit, mas malaki gastos. Okay, tatapusin ko lang to. Tapos magbibigay na tayo ng update morning natin dito sa ating mga project. Ayan. Itura lang tayo. Tara. Okay, start na tayo mga karaos. Bali, dala-dala ko nga pala itong ating owner. Punta muna tayo ng phase 5. Dun sa phase 5, marami tayong pinulik board, marami tayong pamorma. Tapos kukuha po lang po tayo ng konti, dadali naman po natin sa phase 4. Yung trabaho na ginagawa natin na row house doon, yan, nakaschedule siya para sa pagpaporma ng ating mga poste. Yan, si ano nga pala, si Kuya Sandy, yan, wala ngayon, bali nagpaalam siya kahapon. Meron siyang importanteng lalakarin dahil dati dun sa dati niyang pinapasukan, kukunin niya lang yung kanyang back pay. Ayun. So dito muna tayo sa phase 5 muna. Ang ganda ng weather natin ngayon. Yan, madalas niya maririnig sa mga vlog ko mga karos. Kapag maganda yung weather, binabati natin. Kapag masama naman yung panahon, yan, ipinakikita natin. Kasi kasama na po yan sa mga ginagawa nating trabaho sa mga renovation. Tara. Wala ka level host? Laser nandito daw? Nandito daw yung laser eh. Good morning Kuya Richard. Good morning. Yeah boy, good morning po. Si Carol oh. Merienda na pala. Merienda. Okay. Tara. Aya. Nagplastering ka na muna Kuya Richard no? Punta ko rin sana ko sa kanina eh. Sige, makakongolekta tayo. Punta sana sa kanina, gawad mo formatting ko rin. Ito na Kuya. Oo, dito. Kukunin ko na lang. So ayan na po yung sa mga poste. Kasi ko, tinastas ko muna yan. Inuna ko muna yan. Sige ha. Ayan, bali ang ginawa na lang ni Kuya Richard, kasi dapat naka-schedule to tiles. Itong harapan, tiles. Marami namang gagawin dito, pwede naman mag-plastering na lang muna. Time muna, break time.
dito nga po pala nagkaroon pa ng isang extra CHB. Yan per ano lang to. Isang example lang po ng gawa namin na iba ngayon. Pero nasa ano naman po yan. Nasa tamang ano naman po siya. Nasa tamang sukat. Yan, nagkailangan lang po talaga. So sinagad na namin dito kaysa naman may bungi sa gilid. Kasi pag nagpagawa naman po itong katabi, ganun din naman yung gagawin, sasagad na. Okay na ako rito. Yan, naka-ready na rin naman yung mga pamorma. Ayun na, naitabi na nila. Nakarga na lang, diretso na tayo dun sa phase 6. Phase 4 pala, sorry, sa phase 4. Bali, ang gagawin po nila rito, yung sa electrical pa rin naman. Tapos ito, ile-layout na. Pag makaluwag-luwag, puro bistay na buhangin na lang naman yung kailangan namin dito eh. Ayan, tapos yung pagpapalitada. Okay na tayo rito. Okay, tara. Dito na tayo sa phase 4. Good morning nga pala sa lahat ng aming client owner. Ayan na. Marvin, good morning. Good morning, boss. Ayan, good morning. Yung mga dala po nating mga lumang pinulik board, yung mga lumang pamorma para dito yan. Magagamit natin dito yan lahat. Eh, si Bilog. Log, good morning, Log. Good morning. Si Adonis, good morning. Tignan mo. Good morning, Adonis. Mamadali si Bilog. Nagdudugtong na po sila. Ayan, nagdudugtong na po sila rito. Kasi yung magiging lababo nito, dating nandito lang po sa likod. Ngayon, malilipat na po rito. Yan ang harapan. Ayan, malilipat na po siya. Wala pa lang mga ano po, sir. Basta yan. Akala ko meron na kayo. Wala pa kami. Hindi nala ko lang yung ano, laser lang tuloy. Sige, hindi, madali lang. Gano'n tayo. Wala pa lang mga elbow dito, sir. Elbow na. Dos. Kulang yung elbow natin. Baka kulang. Dalawa lang yun eh. Para sa dito sa labas. Di mali stage na natin. Sige. Pero dalawa lang yung dumating? Nandun yun. Wala kami nasa harapan. Sige. Para makakuha natin. Okay. Sure kayo, dalawa lang yung dumating? Dalawa. Saka ano, yung elbow natin, tres. Hawaii. Ayun ang mga dala nila eh. Sige. Tapos yung stay. Sige, kukunin ko na lang. Babalik pa naman ako. Para makapag-design na kami ron. Sige. Dito na yung malilipat. Ito nga po pala, yung sa drainage ng ating kitchen, hindi na po natin ilulubog ng gusto kasi baka mabutas po natin to. Yung kalahati lang. Kaya kapag natapos to, nakalitaw po yung kalahati. Kapag natapos naman to, pipinturahan na lang to para maganda. May tendency po kasing mabutas natin yung pader. Tatagos tayo dun sa kabila, sa kapitbahay. Yung water line na at saka yung sa drainage ng kitchen sink. Ibaba lang nila yung mga pamorma. Okay na po tayo rito mga karawam sa phase 4. Yan. Babalik agad tayo rito kasi kailangan nila ng bistayan. At saka ilan fittings pa. Kulang pa yung mga fittings na binili ko para rito. Yan, para sa water line and sanitary line. Yeah. Yeah. Gamit tong ating e-bike, bumalik tayo rito sa phase 5. Yeah. Yeah. Nawa natin tong bistayan. Dito naman po sa mga renovation natin, yan, kailangan natin gawin to, yung magpabalik-balik. Hindi kasi tatakbo yung hindi tatakbo tong improvement ng mga project natin kung hindi natin pupunan yung mga pangangailangan. Kaya kailangan natin ibigay yung sa bawat project. Yeah. Hindi naman pwede kada isang project isang ganito. Yan, kailangan mga bilang lang. Yan, nagkataon lang na nakalimutan lang kanina.
Yan, balik tayo sa phase 4. Let's go, tara. Yan, balik tayo rito. Mga kailangan sila rito. Saka yung kulang na fittings, ito na. Lag, oh. Yung flexible sir, dito na. Sige. Medyo mahal naman. Yan, may karagdagan linya ng water line dito para sa washing machine, tapos yung sa service faucet. Umuwi muna tayo sa bahay, tapos kasama natin si Mrs. Yan na. Yan, bago mag break time, puntahan natin yung project natin dito sa phase 3 kasi gusto daw makita ni Mrs. ng ng actual. Pumunta na kami rito nung nakarang araw nung shoot namin, pero hindi siya nakapasok, hanggang ano lang siya, hanggang sa labas lang. Ano to eh, mapanghusga to eh. Gusto niya nang makita ng ng actual, ng personal. Sa bagay, yung mga ginagawa naman namin, for general cleaning, sinasama ko lagi ito si Mrs. Pero wala pa kasi kami sa stage ng general cleaning and retouching. Yan, dito lang po yan sa phase 3. Okay. Sarap pala yung lagi nakaangkas lang eh, no? Tapos ka na lang. Oo. Nakakapagod din mag-drive eh. Doon sa pangalawang kanto pa. Dito tayo. Hindi, doon pa. Sa kabila. Ayan. Okay, nandito na po tayo. Dumating na nga rin po pala yung ikakabit na house number sa Laser Cut PH. Yan, sa mga gusto, dyan po kami order ng house number. Yan, para po dito. Okay. Yan, pipinturahan na ni Kuya Dindo yung ating wine rack. Gandang hapon po, Kuya. Magandang hapon, boss. Iyon na. Yan, si Mrs. mapilit to. Yan, mapilit. Gusto talaga sumama. Ayan si Mrs. oh. Actually, ayaw ko talaga isama yan sa mga ginagawa namin eh. Kasi marami to naiisip sa bahay, pero buti na lang hindi natutuloy. Iwas gastos tayo. Ano masasabi mo sa TNB? Ganda. Magilis. Yan, honest ano lang ah. Yan, ano yan, mahilig mamuna. Eto, hindi naman pwede sa bahay natin to. Pagka-late-late ng bahay natin. Tayo ba nag-order niyan? Hindi sila. Sige. Sila yung nag-order. Pero alam ko may in-order tayo niya para sa project natin. Tapos itong TV console, hindi naman yan pwede sa bahay natin. Sa bodega meron na yan. Sa taas. May plano ka bang kumuha ng up and down? Wala naman pang kuha, no? Ito nga pala isa sa mga ilaw na nailagay na rito. Wow, ko ni Louie, oh! Ayan na. Ay, kapangkin. Yun. May pagawa si ma'am ng double deck dito. Louie, dumaan na si Batang? Ay, hindi pa. Dadaan siya. Paano yung size Susukatan to. Bali, semi-double. Semi-double siya. 4 feet by 75 inches. Yan ang ginamit namin dyan, mga tubular. 2x2 and 1x2. O, puro bakal na lang. Ay, minamasilya na Paano ni dito Louie. yung assemble? Ay, dito sa loob? Bali, dito na inassemble yan. Sa baba ginawa. So, nagpapagpapag sa baba? Sa baba na lang ginawa. Tapos dito na pinagdugtong-dugtong yan. Ah, wala nang tanggalan? Yan ang isang disadvantages. Wala nang tanggalan? Wala nang tanggalan. Fix na. Sa pag magre-repaint ka ng pader, may adjustment pa naman. Ilan lang? Oo, mga kilos. Siguro kung halimbawa, sa normal na wala to, mabilis ang trabaho. Pero pag nandito yan at magpapa-repaint, matagal ang trabaho kaya ang labor cost
Pwedeng dumoble. Oo. Yan, pinapaano ni ma'am, pinatatanggal, pinagagawang sliding door. May fan talaga yung ano. Meron talaga. Yan, ceiling fan, modern na. Parang ganyan yung nasa vista mo, diba? Yan. Ano masasabi mo sa kwarto? Ito malaki. Uy! May CR. May CR. Tapos dalawa ang closet na to. Ang CR pang ano lang, pang sakto lang. CR lang talaga siya. Ang purpose nito, sakaling naalimpungatan ka, naiihi ka, hindi ka nabababa. So yung antok mo, pwede mong ipagpatuloy pa para makatulog ka. So kasi pag bumaba ka dyan, mawawala na talaga yung antok mo. Yun yung mga advantages. Pero yung CR dito, isa private lang, para lang talaga dito. Sa kwarto na. Sa kwarto na to. May design kasi na nandito. Nandito, ang problema, lalabas ka pa. Na, ito para dito lang talaga. Tapos may aircon siya. Siyempre. Ito. Closet pa. Oo. Closet yan, natatabunan lang eh. Kala ko pader na. Cabinet na din. Cabinet yan, oo. Sayang yung space, gawin natin cabinet. Ang hagdanan, hindi mo pa masyadong ma-appreciate kasi hindi pa ginagawa ni Louie. Ayan si Louie. Louie, tiles mo na to. Wala na tayong budget dito. Ubus na. Kakagawa lang ng payroll ni Mrs. Wala nang budget. Babalik pa naman ako. Babali ka? Kaliwa kanan ng bali. Utang na lang. Utang. Utang. Okay. Meron lang akong ano rito. May napansin ka rito sa ceiling? Yung ano na. Yung ano niya, yung ilaw na may LED, di ba? So, sabi ko nga kay client, delikado to. Oo nga pala kasi Double deck. Pero, since sila ang may gusto talaga nito, si client kasi talagang lagi natin sinasabi sa kanya yung mga disadvantages. Pero may mga gusto kasi talaga sila. Oo. As a personal owner, di ba? Sila yung may gusto. Ingat na lang. Ingat na lang. May ano naman to, may abang ng aircon. Ang isa pa sa mga napansin mo, ano? Yung aircon na. Ano pa? Tatanong ko nga sana kung may aircon ba. Yan, meron to. Ang problema rito, dahil naka-double deck, di ko naman inaasahan na double deck talaga siya. Ang lalamigin ng gusto yung ano. Nasa taas. Yung nasa taas. Yan. Oo. Tapos na yan pa. Pero pwede naman yung nakailaw lang. Tapos naka-stop yung... Pwede? No, pwede. Pwede. No, pwede. Nga. O, tapos may remote control naman siya. Yung sa electric fan. Oo, meron naman. Sana dito na lang. Sa... Dito wala na. Oo, wala. Kasi sa master's bedroom, iniwasan na natin yung sobrang daming ilaw. Pin light kasi nakakaluwag yan ng nakakaluwag siya ng space kung puro pin light lang. Ito panalo na. Panalo yung ilaw. Ang ganda. Nakailaw na. Ang ganda ng ilaw. Ang advantage talaga na nauso yung online. Hindi mo kailangan mag-travel, no? Magpunta sa mga shop. Sa online pa lang, kahit nasa bahay ka, marami kang choices na pagpipilian. Ito, track light na lang. Para kahit pa paano, maganda, elegante tingnan. Ito talaga yung nagpa-boom. Ang ganda ng ano niya. Na center light. Tapos yung track light na lang din yun. Yung makikita mo. Mahal yan eh. Siguro, sa tingin mo magkano? Less than 7,000 pababa? 8,000 pataas. Yan, ito. Okay. Tapos, ito yung kanyang, ang ganda ng pinalit nila. Ito din Yung nakita mo kasi sa taas, yun yung dating nandito. Sa baba. Oo. Bakit pinalitan? Ayan. Kasi, yan pala, yung ilaw na yan ay para talaga dito. Yun. Try mo nga buksan. Yung LEC, Yung paano? yung remote control, Louie. Gusto niya daw makita yung ano. Gusto niya daw makita yung electric fan. Ayan, tatry ni Louie. Baka yung isa, dalawa yan eh. Ayun. Ayun. Oh, yun. Umikot na. Nakita mo. Iikot yung ganun.
Parang ano. Oo. Kung ayaw, paikutin mo. Ayan, uy! Ayan, di marunong. Lalaroin na lang yan dyan. Oo. Lalaroin na lang. Tapos dito sa Lumina, first time namin gumawa ng parang double bar counter. So additional na lang kasi to. Request talaga. Request talaga. Oo. Dami siyang malaki. Napakadami na, no? Sobrang dami na. Dami ng lagay. Ito yung gawa ni Batang na lagi mo na nakikita. Yan. Ay, ano may ikot na? Umiikot na. Ayun, no? Di ba dito ba dining? Dito ang dining area. Okay. Pero common kasi na nilalagay dyan is yung parang pendant light or chandelier type. Oo. Oo. So yan yung pinili nila. Ano, okay ka na? Wala ka ng ibang plano? Baka may plano ka. So ayan si Mrs. So lagi po siyang, pag may bago kami matatapos, yan, lagi po siyang bumibisita. Mapapansin mo yung kulay niya parang isa lang, chocolate brown. So, ito yung pinahabol ni client. So, ang akin nga dito, dark gray. Kasi motif color niya o kaya black. May pahabol siya ngayon, yung WPC chocolate brown. Which is bumagay naman. Oo, kasi parang accent. Accent niya na eh, bumagay naman. So, ano? Okay ka na? Tapos ito yung salaset. Sana sir. Kasi ito cabinet. Wala ka naman na iisip na plano para sa bahay. Okay na yun, no? Okay na yan. Mamaya pag uwi, sabihin niya. Bakit plano pag di naman nagagawa? Ay. Wala eh. Busy tayo. So, okay na tayo rito. Meron pa tayong isang bisita rito. Ayun si Master Batang. Magandang araw. Magandang araw. Shout out. Shout out! Yan, shout out mo si ma'am. Hey ma'am, Yun. shout out. Love you. Ang dami nang pinagawa si ma'am sa'yo, pare. Sobrang dami na. Dito sa bahay niya. Wala pala akong dalang papel. Okay lang, may metro ka naman o kaya cellphone. Ayun. Pare, yung sa taas, gusto niya Sliding. sliding. Parang ganito lang din naman yun eh, pero double check mo na lang. Bakit ito? Studio? Si Louie lang, nasa phase 6 si Jojo. Oh, ano na ba? Magaling na ba? Magaling na. Binulot ko eh. Very good. Ha? Merong balak si ma'am dito. Ito. Oo, yan pare. Ito na rin pa. Ito ha. Kamo Oo. tatanggalin. Kasi Sige. pagi nakatugil lang mo pala ito. Oo, nakatornilyo lang yan. Mali lang ba kasi? Madali lang baklasin. Kailan pare yan? Hindi, bukas. Bukas? Bukas na lang baklasin. Bukas na lang din. Paklasin pag ikakapit na. Pagka ikakabit na lang. Magaling yan. Saktong-sakto, palis na sana kami ni Mrs. Buti na lang, dumating si Master Batang. Ano pare, okay na? Okay. Ayos. Bale ito mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita dito po sa aming channel. Siyempre sa walang sawa niyo pong suporta dito sa aming channel. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Yan, maraming salamat po sa pagsama sa maikling vlog po natin. So si Mrs. Ho kasi talaga, lagi po talaga yan nakasuporta po sa atin sa mga ginagawa. Kapag may natatapos na project or bago matapos, lagi niyang pinupuntahan. Siguro nakahiligan niya lang po. Kasi nung nag-uumpisa lang naman po kami dito, bago po kami lumipat dito, madalas po kaming bumibisita sa mga model houses. Ayan, hanggang ngayon nakakahiligan niya po yung pagpunta. Minsan may nasasabi siya, minsan madalas naman po siyang humanga sa aming mga gawa. Okay, shoutout nga po pala kay kay Lee and Dupabe from Bakersfield, California. Yan, God bless and ingat po palagi. So, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Ito, paalam po muna. Tara.